aming formal na inihahain sa Independent Commission for Infrastructure ang reklamo at mga kaukulang dokumento hinggil sa Central Command Center o C3. Pinaiimbestigahan ngayon ng Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagpapatayo ng kanilang Central Command Center. Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng higit 900 million pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao, formal na nilang isinumite ang mga dokumento sa komisyon kaugnay ng nasabing gusali. Paliwanag ni ASEC Lacanilao, underutilized o hindi ito gaanong napapakinabangan ng LTO dahil sa kakulangan sa kagamitan. Bukod pa rito, ang umano'y overpayment sa proyekto. Marami po. Unang-una, may mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Saka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Dagdag ng opisyal, nadiskubre nila na ang proyekto ay ginawa ng joint venture contractor, kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yung involved po dito sa project na to, SunWest Corporation at saka LDLA Marketing Trading, Data Center Design Corp, EB Solution Inc. and Trading. Yun po, mga joint venture sila. Yung project started in September 2, 2020. At date of acceptance and turnover was August 5, 2021. Bukod sa Central Command Center, patuloy rin ang pag-iimbestiga ng LTO sa ibang gusali na bagamat tapos ay hindi naman anila magamit dahil sa kakulangan ng mga equipment. May 2 building doon pero hindi pa ho kasama dito kasi hindi pa ako tapos doon. 2 building, 3-story, almost 500 million bawat isa. 499,500,000. Yun yung Road Safety Interactive Center, tsaka yung dalawa yun, yung building yun. Sino po SunWest. Opo, 2021 po ito. Samantala ipinauubaya na ng LTO chief sa independent body sa kung sino ang mga dapat habulin sa investigasyon kaugnay ng maanumalyang proyekto sa loob ng LTO compound. Kasama na rito ang contractors, maging ang mga dating opisyal ng LTO at iba pang posibleng sangkot sa anomalya. Ngayon ay wala pang pahayag ang SunWest Construction and Development Corporation, maging ang iba pang idinawit ng LTO sa kanilang rekomendasyon sa ICI. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.